Good morning mga auntie! Kamusta naman po kayo? Hindi po kami nag-walking-walking ngayong araw na ito. Wala kasing pasok sa trabaho si Josawa kaya naisipan niyang maglinis dito sa likod ng bahay. At dahil sobrang supportive ni Josawa sa akin, inuna niya muna ang pagbablog ko kasi meron akong naisipang kalokohan. Kapag kasi meron akong nakita or naisip na pwede kong i-content, ginagawa ko po siya kaagad. Ang plano ko po kasi talagang i-content is ikumpara ang buhay city life kumpara sa isang buhay probinsyana. Parehas kong gusto ang city life at province life dito sa Canada. Basta kasama ko ang anak ko at saka si Josawa, okay na ako dun. Mahirap po kasi magplano-plano ng future. Minsan, go with the flow na lang kung saan po tayo dadalhin ni Lord. Sabi ko kay Lord dati, kahit saan parte ng Canada, okay lang sa akin. Hindi ako magiging choosy. Hindi pala pinasubok ni Josawa sa akin yung pangdamo niya. Sabi ko gusto kong ma-experience, kaso ayaw naman niyang ipasubok. Na-imagine ko kasi parang yung ginagamit sa go-kart. Napakalawak na dinadamo ni Josawa, kaya bawal talagang tatamad-tamad dito. Yung mga naging kaibigan kong Canadian, akala nila nasa 20 lang ako. Ayaw rin nilang maniwalang may anak na rin ako. Sabi ko sa kanila, malaki lang sila at maliit lang ako. Nung pinakita ko naman na may anak ako, ay nako mga ante, hindi naman din sila maniwala, hindi ko naman daw kamukha. Hindi ko naman kasi talaga kamukha itong si CJ, kaya hinayaan ko na lang sila. Kaya ayan mga ante, tayo ay magaganda-gandahan lang dito sa gilid habang si Josawa ay nagdadamo. Ito pala mga ante, dandelion flower, kung saan-saan tumutubo itong mga ito. Pagdating ko dito sa Canada, akala ko snowflower ang tawag dyan. Paano ba naman kasi kapag binlow mo, nagiging snow. Nakakaaliw kasi siyang paglaruan, no? Tingnan nyo, mauubos na lang siya bigla. Yan palang nakikita ninyong yan lang yung parte na kailangan linisin ni Josawa. O diba mga ante, ang linis ng tignan. Natripan na naman ni Josawang mag-ihaw ngayong gabi, kaya tinanong ko kaagad siya kung ano pa ang mga kailangan niya para makatulong naman ako. Ngayon ko lang kasi talaga nararanasan na pagsilbihan. Naisipan ko rin palang isama itong nag-iisang talong dito sa ref namin. Sabi ko gagawin kong ensaladang talong. Kung hindi naman siya mag-iihaw, plano ko sanang gawing tortang talong yun. Parang kamangyan vlogs lang sa labas nagluluto. Maggagayat-gayat naman tayo ng kamatis. Naglagay rin ako ng sibuyas dyan. And then lalagyan ko mamaya ng pepper at saka ng suka. Masarap din kasi siyang appetizer at iterna sa chicken barbecue. Kabahan ka na kamangyan, ay for the go! Nakaka-inspire kasi talaga ang kwento ng Kamangyan Vlogs. Mag-alas 8 na po itong oras na ito. Mapapatulala ka na lang talaga sa ganda ng view mga ante. Nakaka-relax sa paningin. Siyempre, di mawawala ang ating emote-emote dyan mga ante. Pag-iisipan ko na naman yan kung ano ang magandang i-quote ko para bukas. Naigayat ko na rin pala yung talong dito mga ante para may halo ko na sa kamatis, sibuyas na may suka at magpe-prepare na rin ako ng aming lamesa. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga taong nanonood ng aking vlog for a day in a life dito sa Canada. Sana po nag-enjoy kayo at napapasaya ko kayo ng kahit konti lang kasi napapasaya nyo ako kapag pinapanood nyo po ako dahil binibisi ko lang po talaga ang aking sarili. Thank you so much. Hope to see you on the next vlog.